ang tungkol sa Chinese New Year. Ano ang mga paghahanda na ginagawa ng mga domestic helper dito sa Hong Kong tuwing Chinese New Year? Alam niyo ba na ang Chinese New Year, isa yan sa mga pinaghahandaan ng mga Chinese every year, once a year. Yan yung nagsisilbing New Year nila kasi may sariling silang New Year. This year is Year of the Dragon. Noong January 1, New Year, hindi talaga sila naghanda ng tulad ng paghahanda na ginagawa nila tuwing Chinese New Year. Kumakain na sila sa labas, kasama ang family, nagve-vacation. Yan yung ginagawa nila dito pag New Year, yung January 1. Pero, ang New Year talaga sa kanila is yung Chinese New Year. Yun talaga yung mayroon silang pinaghahandaan tulad nung beliefs, traditions, about sa food, lahat-lahat ng paghahanda is ginagawa nila. Tulad na lang ng paglilinis ng bahay before ang Chinese New Year. So tayong mga helper, kailangan nating linisan ang bahay ng amo natin before mag-Chinese New Year, guys. Sinabi kong before kasi sa Chinese New Year mismo, bawal nang maglinis ng bahay. Sa Chinese New Year dito is February 10, yung first Lunar New Year nila dito. Sa araw na yan, guys, bawal nang maglinis kasi bad luck na yan sa kanila. So, kailangan before mag-Chinese New Year is na-prepare na lahat, nalinisan na lahat ang bahay nila. So, anong ibig kong sabihin? Kasi may mga beliefs sila, guys, na sa araw ng Chinese New Year, bawal nang magwalis, maglinis, magpunas-punas, bawal nang magtapon ng basura. Yun yung mga beliefs nila tuwing Chinese New Year. Kasi daw, parang sa araw na yan, kung gagawin mo, kung magtrabaho ka, parang tinataboy mo yung good luck palabas. Kailangan nilang i-welcome yung good luck, hindi itaboy. Yun yung ibig sabihin sa kanila. Kaya sila naglilinis before Chinese New Year. At alam nyo ba, guys, na hindi lang paglilinis, yung iba, yung mga lumang gamit nila, pinapalitan nila kung may sira, pinapalitan nila ng bago. Kasi para sa kanila, inaalis nila yung luma at wini-welcome nila yung bago. Yung parang ganon. Kaya tayong mga Inday, super busy pag before mag-Chinese New Year. Alam nyo ba, guys, nung last week pa ako nag-start na maglinis. Kasi may alaga ako, hindi ko talaga kayang linisin ng isahan yan. Na tulad yan, 1 week na lang before mag-Chinese New Year, hindi ko yan kayang ubusin lahat sa paglilinis. Kasi kailangan deep cleaning. So, kailangan mo nang mag-start 3 weeks or 1 month before ng Chinese New Year. Unti-untiin mo na yan, guys, yung mga hindi mo talaga parati nalilinisan. Para pag before Chinese New Year, punas-punas na lang, hindi ka na magdi-deep cleaning. Yun yung tip ko sa inyo. Lalo na pag may alaga kayo, kung may time kayo na kayo lang mag-isa sa bahay o di kaya tulog yung alaga mo o di kaya nasa school na medyo may time kayo, unti-untiin nyo na hanggang sa before mag-Chinese New Year, kunti na lang yung gagawin nyo. As in, guys, nakakapagod talaga yan. Yan talaga yung celebration nila dito sa Hong Kong na parating nauubusan ako ng power, nalulobat ako. Kasi mabilisan, kailangan before talaga mag-Chinese New Year, malinis na lahat ng bahay nila. Isa yan sa mga beliefs nila dito sa pag-welcome sa good luck. Yung parang lang, tulad sa atin, di ba, pag alam natin na may bisitang darating, naglilinis na tayo ng bahay para pagdating ng bisita, malinis yung bahay. Parang yun sa kanila na before darating yung Chinese New Year, malinis na yung bahay nila. We-welcome nila yung good luck sa tahanan nila para buong taon lucky sila.
Parang ano yun guys, parang wini-welcome nila yung God of Fortune, yung parang ganun na every Chinese New Year na parang may bisita silang hinihintay na yung good luck nga na tinatawag na papasok sa bahay nila hanggang sa buong taon, yung ganun. Kasi pag Chinese New Year dito, marami silang mga paniniwala, marami silang mga traditions na sinusunod para sa buong taon isuswertehin sila, yung ganun. Yun yung first tips ko sa inyo, na mag-deep cleaning kayo sa buong bahay before Chinese New Year. Unti-untiin nyo na para hindi kayo mahirapan. Next is, palitan nyo yung mga dapat palitan tulad ng mga kortina, bedsheet, sofa cover, yung mga ano dyan na pinapalitan nyo, palitan nyo na para before mag Chinese New Year, puro bago lahat, bagong palit. Itanong nyo pa rin sa amo nyo kung papalitan ba yan para early pa lang, malabhan nyo na at magawa nyo na ng maayos. Mahirap kasi yung nagmamadali guys eh. Kasi nga 'di ba, before mag Chinese New Year kailangan matapos na lahat ng paglilinis. Karamihan sa mga amo is kailangan talaga deep cleaning sa bahay. Kunti lang yung amo na yung hindi talaga nagde-demand ng deep cleaning. Lahat karamihan ganun, deep cleaning sa bahay. Next guys is check nyo yung mga stocks nyo sa bahay, yung mga bigas nyo, kung mayroon pa or wala ng extra, yung mga lahat ng mga gamit na gagamitin nyo at pagkain sa loob ng bahay, kailangan may stocks, may extra, kasi ano yan sa kanila, parang yung di ba sa atin, kailangan puno ang bigasan, yung ganon, para hindi tayo mauubusan sa buong taon, parang ganon. Yun. Kailangan sobra-sobra, yung ganon. So, yung amo ko, nag-order na siya kahapon, bumili na siya ng yung oil namin, alam mo, nasa 7 bottles na yung oil namin, nagdoble-doble na. Tapos bumili siya ng extra na rice. Kasi may rice pa kami, bumili pa siya ng isang extra. O tinanong niya ako kung ano pa yung kulang sa bahay na wala. So chinek ko yun isa-isa kung ano yung mga walang extra sa bahay. Nag-order na rin siya. Umorder lang siya guys. Dineliver lang sa pinto namin ng KTV Mall na online. Sa online siya nag-order, nagpa-deliver. So yung mga tissue, kailangan may mga extra yan. Basta lahat ng kailangan sa bahay na stocks. Alam niyo naman yan kung ano yung mga stocks sa bahay. Kailangan kang pag wala na or kunti na lang, sabihin mo sa amo mo para makabili siya ng extra. Preparation yan para sa Chinese New Year. Yun yung isa nilang preparation doon. So ang atin talagang trabaho pag Chinese New Year, kailangan nating i-make sure na malinis yung bahay nila before darating yung Chinese New Year. At saka guys, sa mga bago pa lang sa mga bago pa lang dito na first time pa lang maka-experience ng Chinese New Year dito, kailangan alamin nyo kung ano yung mga bawal sa Chinese New Year. Kasi may mga paniniwala yan sila na sinusunod. So, kailangan alam din natin yun para hindi natin magawa. Kasi kasi ano yan sa kanila bad luck yan sa kanila pag hindi nagawa yung ganyan. Tulad yan, sa araw mismo ng Chinese New Year, halimbawa February 10, yung first day of Lunar New Year, bawal magwalis. Nagwalis tayo. Tapos, bawal magtapon ng basura. Nagtapon tayo ng basura, hindi natin alam. So, dapat alamin natin. Tapos, bawal din yan guys, bawal din yan magpunas, bawal din. Pero sa day off kasi natin yan, so hindi tayo makakagawa niyan. So, pagdating nyo sa bahay, sa first day of Lunar New Year, huwag kayong gumawa, huwag kayong magtrabaho. Kasi, may mga bawal yan sila, baka may maano pa kayo, hindi masunod. Pagka another day, magtanong na lang kayo kung pwede na bang ganito, ganyan. Bawal din yan maglaba, huwag kayong maglaba sa araw na yan. Huwag muna kayong magsipag-sipagan sa araw na yan, bawal muna magtrabaho. At sa araw na yan guys, huwag din kayong humiram ng pera sa amo nyo. Kasi, bawal din yan. So, kailangan mag-research din kayo kung ano yung mga bawal para hindi nyo magawa.
Hindi kayo makakos ng bad luck para sa amo nyo. May mga amo naman na okay lang naman yan, pero para na lang din na makisama tayo sa kanilang mga beliefs and traditions during Chinese New Year para matuwa din sila sa atin. Hindi tayo magiging cause ng bad luck para sa kanila ngayong Chinese New Year. Tapos tuwing Chinese New Year, tayong mga helper nakakatanggap ng mga laisi, mga red packet. Sobre yan guys na may lamang pera. Binibigay yan nila sa atin. Yung mga married lang, yung mga amo natin, yung ganon. Yung mga lola, lolo, yung mga auntie ng mga alaga natin, nagbibigyan sila ng red packet. Depende sa kanila kung magkano. Nasa kanila yon. Sila yung mag-decide kung magkano yung ilagay nila doon. So, swerte natin kung mga big time magbigay yung mga relatives and amo natin ng red packet tuwing Chinese New Year. Yan yung parang bonus natin tuwing Chinese New Year, yung red packet. Kasi para sa kanila, pag nagbigay sila niyan, parang, wini-wish kanila ng good luck for the whole year. So, sa mga mag-overtime, kasi yan 4 days yan guys na wala tayong trabaho. Yung February 10, Sabado yan. Yung 11 is Sunday, day off natin yun. So yung 12 at saka 13, Chinese New Year pa rin yun. So 4 days tayong nasa labas. So may mga amo na nagre-request sa atin na mag-overtime. So pag nag-request sila sa atin, oo talaga yan. At saka yan na rin yung time guys, yung iba na pinapa-overtime kanila para isasama kanila doon sa mga relatives nila, pagkakain sila, mabibigyan ka rin ng laisi, ng red packet. Yung iba naman nagpapadinner sa bahay nila, tutulong kang maghanda. Tapos guys, sa Chinese New Year guys, pag nag-overtime tayo, may mga tradisyon yan sila na food na inihanda ng pag Chinese New Year. So, yun yung ihanda nyo. Sa next topic ko is, itatopic ko yan, yung mga food, yung yung mga ginagawa nila tuwing Chinese New Year, yung mga bawal, yung mga pampag-good luck nila sa Chinese New Year. So, sa next upload ko, iba-vlog ko yan para may idea rin kayo. So, sa mga pupunta dito at hindi pa nakatry na mag-Chinese New Year dito, ihanda nyo talaga yung sarili nyo guys. Kailangan, bago kayo pumunta dito or pag andito na kayo, nasa kondisyon yung katawan nyo. Pagdating dito na iba yung pag-timing na mag-Chinese New Year, darating sila dito, yun yung nakakapagod talaga. Pag Chinese New Year ka dito darating, ibang usapan na yun guys. Kasi deep cleaning talaga yan pag Chinese New Year dito. So, mapapagod ka talaga pag Chinese New Year dito. After nyan, okay naman na. Lalo na pagkakarating mo pa lang, yung amo mo walang helper dati, as in yung bahay nila guys, kung hindi sila nakakapaglinis mabuti, ikaw talaga niyan ang maglilinis ng mabuti sa bahay nila bago mag Chinese New Year. So ihanda mo talaga yung sarili mo, nasa kondisyon ka para sa bakbakan. Bakbakan ng paglilinis, kasi yan yung papel natin dito tuwing Chinese New Year. Tayo ang maglilinis sa bahay nila. Ang maipapayo ko lang is para hindi talaga kayo bugbog sarado sa trabaho, or di pa lang unti-untiin nyo na yung trabaho sa bahay para pag malapit ng Chinese New Year, punas-punas na lang, hindi yung pawis nyo parang bigas sa laki sa pagod. Good luck sa mga papunta dito ngayong Chinese New Year. Sana nabigyan ko kayo ng idea sa mga gagawin ngayong Chinese New Year dito sa Hong Kong. So, good luck guys! Kaya nyo yan. Kaya nga ng iba. So, lakasan nyo lang yung loob nyo at manalig lang, maniwala lang sa kakayahan nyo. Kaya nyo yan. Please support me guys. Paki-subscribe at paki-watch na rin ng mga videos ko. Thank you guys. Bye-bye.